Nang magising na si Ana kinabukasan, wala na sa tabi niya si Jason. Akala niya umalis na to at bumalik ng sariling silid. Di lang niya expected na magigising pa to na mas maaga sa kanya. Pero natutop niya ang noo na mapatingin siya sa orasan at nalaman niya 7 o'clock na pala. Bakit kaya hindi siya nagising ng alas 6? Sa pagkakatanda niya, sinet niya sa ganong oras ang alarm clock sa bedside table. Pinatay kaya ni Jason? Kumunot ang noo ng dalaga. Ba't kaya ang aga nagising ng taong yon? Papasok ba siya today sa office niya? Umunat muna si Ana at nagsuklay ng buhok gamit ang mga daliri bago bumaba ng kama. Inayos din muna niya mga unan at nagsuot ng kobre kama. Pati comforter niya inayos din niya. Sanay siya na nagliligpit kaagad ng higaan pagkagising pa lamang. Kaya kahit may mga kasambahay na po pwede namang gumawa noon, sa bahay ni Jason hindi niya yun inaasahan. Naisipan ng dalagang maligo na lang muna bago bumaba. Magbibihis na rin siya para kakain na lang mamaya. Sa kanya ayusin ang mga gamit sa pagpasok. Baka nakuha na yun ni Mang Dari ng mga oras na yon. Natandaan niya na sinabi ni Jason ay papakuha nito yon madaling araw pa lamang. Ayaw niya lang malate siya sa first day of school niya. Halos kalahating oras din yatang tinagal ni Ana sa loob ng banyo. Di niya namalayan napasarap pala ang ligo niya. Nagulat lang siya dahil alas 7:30 na lumabas siya. Nagmadali tuloy siya sa pagbibihis. Dala na niya ang school uniform niya nang pumunta siya rito sa bahay ni Jason, kaya't yun agad ang sinuot niya. Mahigpit daw kasi ang school ni Amelie sa pagsusuot ng tamang uniforme. Tuwing Friday lang yata pinapayagan ng mga estudyante na magsuot ng civilian clothes. Habang Wednesday naman ang PE uniform at bukas pa yon. Isang skirt na kulay gray at above the knee ang pang-ibaba ng uniform na suot ni Ana. Samantalang puting long sleeves naman at may necktie ang sa upper. Palibhasa, hindi pa siya sanay maglagay ng necktie, kaya hindi niya yon naayos. Black shoes at puting medyas naman ang suot niya sa paa. Di niya napigilang mapangiti na makita niyang refleksyon sa salamin. Para siyang Korean student sa uniform niyang iyon. Ang totoo niyan, pangarap talaga ng dalaga na makapagsuot ng ganong klase ng uniforme. Akala niya imposible yung mangyari. Mga mamahalin at exclusive school lang kasi ang madalas may ganoong uniform. Hindi niya nga lubos na akalain na kahit ang pangarap niyang yon ay matutupad. Nang ma-realize niya ang pagmumuni, dali-dali siyang umalis sa harap ng salamin at lumabas na ng walk-in closet. Ngunit muntik siyang mapatali nang makasalubong niya sa Jason at muntik na silang magkabunggu ang dalawa. Jason! Napahawak si Ana sa dibdib niya sa labis na pagkagulat. Ba't ba bigla-bigla ka na lang sumusulpot? Muntik na ako atakin sa puso, ha? I'm sorry. Tatawagan sana kita dahil baka malate ka. Lumapit to sa kanya at mabilis din ang piansa ng halik sa mga labi. Though malapit lang naman ang school mo rito, 15 minutes lang nandun ka na. Masuyong pinisil nito ang pisngi niya na makita na kasimangat pa rin siya dahil sa pagkagulat niya kanina. Anyway, good morning baby cakes. Malambing na bati nito sa kanya kapag kuwan. Sorry kung di na kita nahintay magising. Pinatay ko na rin ang alarm mo kasi masyadong maagang 6 a.m. Good morning din. Ngumiti na rin si Ana sa nobyo na makabawi sa pagkabigla. Ba't bang aga mong gumising? Tumingin siya sa buhok nito at nakita niya basang-basanin at mukhang nakatapos lang din maligo. Pero bakit kaya ngayon lang ito naligo kayong kanina pang gising? May ginawa pa kasi ako sa ibaba kaya kakaligo ko lang din. Nakangiting paliwanag ni Jason dahil mukhang nahulaan nito ang tanong na nakalarawan sa mukha ng dalaga. Kapag kwan, bigla nitong inayos ang necktie niya nang makitang muli ang pagkasuot noon. Ganito ang tamang pagsusuot ng necktie. Masuyong wika ng binata habang dinedemo sa kanya ang pagsusuot noon. Nakikinig lang si Ana pero ang mata niya nasa mukha ni Jason habang nakabuka ang mga labi nito. Di niya mapigilan mapanunok ng laway dahil feeling niya biglang nanuyo ang lalamunan niya. Napakalapit kasi ng mukha nito sa mukha niya. Samyong sammu niya mabango at mainit itong hininga habang nagsasalita ito. Lihim din siyang kinikilig dahil sa pag-aayos nito ng necktie niya. Gosh, why is this man so sweet? There! Napakurap-kurap si Ana nang makita niya ang pagguhit ng ngiti ni Jason sa mga labi nito na lalo pang nagpagwapo rito. Bahagya pa nitong inunat ang necktie bago tumingin sa mukha niya tsaka napangiti ng may panunodyo. I hope na may natutunan ka naman sa mga itinuro ko. Sa mukha ko kasi ikaw nakatingin at di sa ginagawa ko. Lalong nag-blush ang dalaga at mabilis na nag-iwas ng tingin. May natutunan kaya ako? Makikita mo bukas. Agad na depensa niya.
Narinig niya ang marahang pagtawa ng binata bago niya naramdaman ang paghawak ito sa kamay niya. Let's go! Kumain na tayo ng breakfast bago ka pa malate? Pasimpleng tinapik-tapik ni Ana ang namumulang mukha bago muling humarap kay Jason at nagpatianod nang hilahin siya nito palabas ng silid. Halos manlaki ang mata ng dalaga nang dumating sila ng dining room at sumalubong sa kanila ang dining table na halos mapuno sa dami ng pagkaing nakahain. Bukod sa kanin at ibang putahe ng ulam, may nakatimplang gato sa baso, may mga prutas at may mga dessert pa. Sino may birthday? Takang tanong ni Ana nang balingan niya sa Jason sa tabi niya. Birthday? He laughed softly bago nito hinilang upuan niya at inalalayan siya paupo doon. Saka umupo sa kabisera kung saan kalapit lang ng upuan niya. Para sa iyong mga yandel, first day of school mo, tsaka para di ka magutom sa klase. Lalo nang ngunot ang noo ng dalaga. Ikaw talaga? Ba't naman ganito karaming pinihanda mo para lang sa unang araw ng pagpasok ko? Parang wala nang bukas Dahil ko pang bibitayan kaya may huling pakain. Dagdag pa niya na kinatawa lang ng binata. Kahit si Manang Flora nakatayo sa isang sulok, natawa rin nang marinig ang tinuran niya. Ganyan ho kayo kamahal ni Sir Jason, Ma'am Amelie. Ayaw na ayaw niya nagugutom kayo at saka alam niyo ho ba, siya naghanda sa karamihan sa mga yan? Ano? Lalong di makapaniwalang binalingan niya ang fence. Kaya bang aga mong nagising? May pagkadisgusto sa boses niya pero kinindatan lamang siya nito. Ang totoo niyan, lihim na kinikilig ang puso ni Ana sa nalaman. Pero nahihiya siya dahil sobrang effort nito para sa kanya. Natatakot siya na baka masyado siyang masanay sa pagmamahal sa kanya ni Jason at mahirapan na siyang iwan ito at kalimutan yon pag dumating ang araw na kailangan niya nang bumalik sa totoong pagkatao niya. Sumeryosong mukha ng dalaga nang humarap siyang muli sa nobyo. Ayokong ulitin mo ang ginawa mong to. I mean, yung ipaganda ko ng gantong karaming pagkain sa almusal man, lunch or hapunan. Hindi sa ayoko ng mga luto mo, ha? Hindi ko lang gusto na papagod ka ng husto ng dahil sa akin. I know naman hindi mo to ginagawa sa sarili mo sa akin lang. Lihim ding nasasaktan ng puso niya para sa binata kasi sobra nito kung mahalin ang kakambal niya pero nagawa pa rin lokohin at saktan. Sumeryoso rin ang mukha ni Jason nang abutin nito ang kamay niya at hinawakan. Isa sa mga nagpapasaya sa akin ang mapagsilbihan ka. Huwag mo namang alisin yun sa akin. Jason? Tila may kung anong bumara sa lalamunan ni Ana dahil lalo lang kumirot ang dibdib niya para dito. Kung siya lang talaga si Amelie, hahayaan naman niya ito na gawin ng mga bagay na makapagpapasaya dito dahil sigurado siya sa kanyang sarili na kaya niyang suklian na higit pa sa doon. Pero di pa niya kilala ang kakambal at kung anong kaya nitong ibigay sa nobyo. Sinaktan pa nga, di ba? Ayaw din ni Anang gawin yun ni Jason sa kasalukuyan at sa maling tao. Okay lang na mahalin mo ako pero wag mong kalimutan ang sarili mo, okay? Palagi kang magtira para sa... Di niya na yon natapos dahil biglang pumasok si Mang Dario na may dalang isang bouquet ng mga bulaklak. Medyo nanlaki ang mga mata ni Ana dahil puro paboritong bulaklak niya naka-arrange sa bouquet na yon. Pareho ba sila ng mga paborito ng kakambal niya? Good morning po, Ma'am Amelie. Siya ang unang binata ng driver na nakangiti bago lumapit kay Jason. Inabot dito ang mga bulaklak. Napansin niyang parang mas okay na ang pag-uusap ng dalawa kaysa nung una siyang dumating dito na parang nagsusungit sa Jason kahit sa mga katiwala. Sa bagay, dati pa naman, iyon na ang bumalik sila rito sa Tagaytay. Good morning din po, Sir Jason. Pasensya na ho kung late ako ng dating. Na-traffic kasi ako Di natuloy na sorpresa si Ma'am Amelie. Di napigilan ni Anang mapangiti nang iabot sa kanya ni Jason ang mga bulaklak. May pa-fiesta na, may pa-flower pa. Ikaw na talaga. Nagustuhan mo, ha? Nangiti ang tanong ng binata sa kanya nang tanggapin niya iyon. Lumapat ang pagkakangiti nito nang dalhin niya yun sa kanyang ilong at saka inamoy-amoy. Saka niya dinala sa kanyang mga labi at hinagkan. Matagal siyang nababanguhan sa mga bulaklak na yon pero ewan. Parang biglang nag-iba ang amoy nun sa mga sandaling iyon. Parang amoy na amoy niya mula sa bulaklak na iyon ang umaapaw na pagmamahal na Jason. Hindi para kay Amelie kundi para sa kanya. Bago pa man marinig ni Ana ang pagsaway ng kanyang isipan sa pag-iilusyon niyang yon, nag-angat siya ng mukha at nakangiting humarap sa nobyo. Thank you for this. Paborito ko ang mga to. They're beautiful. Tukoy niya sa 3 klase ng bulaklak sa harapan. Pero kahit di ko paboritong bulaklak basta't galing sa'yo, ma-appreciate at magugustuhan ko pa rin. Really? Nangis na pa mga mata ng binata.
Ngunit bago pa man masundan ang reaksyon nitong yon, dumukong na si Ana. Mabilis dinampian ng halik ang mga labi nito sa Jason. And what is that for? Lalong lumiwanag ang anyo nito. Tila kinikilig tumingin sa mga labi niya. Thank you for loving me and for always making me the happiest girlfriend in the world. Totoo sa loob na sabi ni Ana. Di na napigilan ni Jason ang tumayo sa kinaupuan nito. Lumapit to sa likuran ni Ana at mula roon niyakap siya nito. I love you so much. Ako ang pinasaya mo simula nang dumating ka sa buhay ko. Puno ng kaseryosohan ang boses nito bago naramdaman ng dalagang masuyong paghalik nito sa kanyang bunbunan. Nagtaas sa mukha ng dalaga para magsalubong ang kanilang mga mata. Subalit tamang-tama na nagbabari ng mukha si Jason kaya't sa halip mga labi nilang dalawa ang nagsalubong. Dapat pala ipagluluto kita ng ganito karaming foods at bibigyan ng flower tuwing umaga para may kiss ako sa iyo palagi. Tudyo nito sa kanya nung habulin niya mga labi nito na matapos ng paghahalikan nila. Ngunit iningusan lang niya ito. Pinamulahan ng mukha si Ana nang maalala niyang di lang pala silang dalawa ni Jason ang naroon ng mga oras na yon. Nakamasid pa rin sa kanila si Mang Dario at si Manang Flora. Ngunit nawala ang hiyang naramdaman ng dalaga nung makita niya kung paano sila ngitian ng dalawang katiwala na parabang tuwang-tuwa sa mga nakikita. Kain na tayo. Bago pa lumamig ang mga pagkain at malate ka sa unang araw ng pasok mo. Nakangiting pinisel na Jason ang pisngi niya bago to bumalik sa upuan na kinangiti lang ni Ana. Ngiti na lalong gumanda nang lagyan nito ng mga pagkain ang pinggan niya. Daig pa niyang isang rina kung alagaan ito. Babawi ako sa bukas. Igagawa kita ng brewed coffee. Anya na maiwan silang dalawa sa dining area. Pwede bang mamayang gabi ka na agad umuwi sa akin? Kinindatan siya ni Jason kaya't alam na niya agad anong tinutukoy nito. Lalo nung abutin nito ang hita niya at hinimas yon paakyat sa sikit niya. Jason? Uminit ang buong mukha, tinabig ni Ana ang kamay ng nobyo dahil parang kinaliti agad ang kaibuturan niya sa simpleng paghaplos na ginawa nito. Tumawa lang ang binata pero hindi ito nagpaawat hanggang makarating sa pinakagitna ng mga hita niya ang kamay nito. Napahagat labi nilang si Ana nang maramdaman niya sa parting iyon. Isang malalim mabuntong hininga ang pinakawalan ni Ana nang huminto ang sasakyang lulan niya sa tapat ng isang malawak na gate ng eskwelahan ni Amelie, kung saan sa labas ng yon may nakapeskil na University of St. Madison. At hindi pala nakaligtas kay Jason ang pagbuntong hininga niyang yon. Ito ang nagdrive at naghatid sa kanya imbes na si Mang Dario. Espesyal daw kasi sa kanyang araw na yon dahil first day of class niya. Nervous? Naramdaman ng dalagang paghawak nito sa kamay niya, kaya't napabaling siya rito. Medyo nalito siya sandali dahil parang may mali. Paano nalaman ng binata na kinakabahan siya? Hindi ba dapat isipin nito excited siya kung siya talaga si Amelie dahil makikilala at makakasama niya na ulit ng mga kaibigan niya? Nakangiting umiling si Ana sa nobyo. And why should I? In fact, excited na nga akong pumasok ulit dahil isang sem na lang gagraduate na ako. Pagsisinungaling niya. Jason just looked at her for a while before he smiled. Okay lang namang aminin mo sa amin kinakabahan ka dahil willing naman ako samahan ka sa loob. Hihintayin kita hanggang uwian. Just say a word. Nagitla ang dalaga. Ano? Babantayan mo ko? Why not? Para naman di ka mabore in case kailangan mo ng kausap. Tumawa to ng mahina. At in case din kailangan mo ng tulong ko? Napailing si Ana. Nagpapatawa yata tong fiancé ni Amelie. O baka wala talagang mga kaibigan sa school na yon ang kakambal niya at alam yun ni Jason. Imposible. Dahil pinakilala rin sa kanya ni Mrs. Grayson ang malalapit na kaibigan ng kapatid niya at isa doon ang best friend nitong si Lalang sa pamamagitan din ng video at litrato. Ang tungtong pa ni Jason ang hindi pa rin siya makahagilap na isasagot. Anytime pwede mo ako makita kapag namiss mo ko. Nanunoksong kinindatan siya nito. Pinamulahan si Ana dahil bigla niyang nalalang nangyari sa agahan nila kanina. Nakaisa pa talaga siya bago sila umalis kanina. Buti na lang nakasuot siya ng sanitary napkin kaya hindi niya kailangan magpalit ng underwear dahil kung hindi sigurado na late na siya. As if naman di ko alam na gusto mo lang talaga akong bakuran para masiguro mo talagang walang lalaking makakalapit sa akin. You're so possessive, Mr. Mondragon. Di pa ba tayo kasal pero over ka na sa pambabakod? Siyempre, kasama na yon. Marami kayong gwapo dyan sa school na yan. Naaaliw na napangiti si Ana dahil sa pagkabahala na nabasa niya sa mukha ni Jason. Sa gwapo at yaman mong yan, na-insecure ka pa sa mga estudyante pa lang? Come on, babe.
She sweetly cupped his face. Wala pa sila sa kalahati ng narating mo, kaya hindi ka dapat na insecure sa kanila. Napasinghap ito at saka umiling. I told you, sa'yo lang ako naging ganito. Never in my life na naging insecure ako. Hinapit siya nito at hinalikan sa noo. Bahagya siya napapikit na maramdaman ang malalambot nitong labi. Di ko lang talaga kaya na maagaw ka na iba sa akin. I love you so much, my baby cake. Tila hinaplos na mainit na kamay ang puso ni Ana. Nagustuhan niya na ang bagong endearment ni Jason sa kanya na baby cake, minsan naman little cupcake. Mahal na mahal din kita at walang aagaw sa akin sa'yo. I promise you that, okay? Dahil mula noon at hanggang ngayon, ikaw lang naman talaga ang lalaking tinatangin ng puso ko, Jason. Dagdag pa ng isipan niya. Wala akong papansining mga lalaki kung di related sa studies ko. Paniniguro pa niya. Talaga, mahal mo ako? Malambing nitong tanong at saka lalo pa siyang hinapit hanggang magdikit na ang kanilang mga katawan. Walang halong pagpapanggap? Ha? Just kidding! Pinapatawa ko lang sarili ko para di mag-work kapag nawala ka sa paningin ko at pumasok ka na sa loob. Hindi niya na gaanong pinansin ang tila pasaring na iyon ni Jason. Abala kasi ang puso ni Ana ng mga sandaling iyon. Abala sa sobrang kilig dahil sa pagiging possessive ni Jason. Kulang pa nga'y gumulong siya sa sobrang sayang nararamdaman ng puso niya. Basta call me kung kailangan mo ng tulong, okay? Lalo naging malambing ang tono ng pananalita ni Jason nung haplosin nito ang pisngi niya. Ako na rin ang susundo sa'yo. 4 PM pa naman out mo, di ba? Lihim na kinikilig pa rin, tumango ang dalaga. Oo, tawagan na lang kita kung ever mapaaga. Napangiti ako. Mas okay kung mapaaga ang out mo para makapanood pa tayo ng sine. Parang kinabahan yata siya bigla. Manonood tayo ng sine? Tayong dalawa lang? Pero agad binawi ang kanyang reaksyon na mapagtanto iyon. I mean, pwede tayong manood kahit na hindi mapaaga ang out ko. Malapit lang naman ditong mall, di ba? Pero baka sumama si Lalang kapag nalaman niya. Alam mo naman, dakilang chaperon ko yun. Yon ang isa sa mga nalaman ni Ana kay Mrs. Grayson. No, ayoko. Gusto ko ikaw at ako lang mamamasyal at manonood. Paano kita masasolo niyan kung may chaperon ka? Lalong dumagundong ang puso niya. Ano ang ibig sabihin nito na gusto siyang masolo? Huwag nitong sabihin pati sa sinihan gagawan ng kapilyuhan. Madalas pa naman niyang marinig sa mga kaibigan at kaklase niya noon sa Siargao na pag gustong gusto raw ng mga nobe ng mga to na nanonood ng sine dahil madilim daw at malamig kaya kung ano-anong kapilyuhan ang ginagawa. Naparanok si Ana. Mararanasan na rin kaya niya yon? Biro lang. Maya-maya, nakangising pinisil ni Jason ang baba niya. Walang problema kung sasama mga kaibigan mo. Basta hiwalay sila ng upuan pag nasa loob na tayo ng sinehan. Parang ganun din yun eh. Sosolohin mo pa rin ako? Her cheeks flushed. Sa bagay, ganun din ang pakiramdam ni Ana ng mga oras na yon. Ito nga pala ang baon mo for today. Sabi nito pagkalipas ng ilang sandali, sabay abot ng malulutong na libuhin. Nasa 5,000 yata? Napanganga si Ana. Ba't ganun kalaki ang perang binibigay na sa kanya ni Jason at ngayong araw lang daw yun? Pambili yan ng tub ng washing machine ni Nanay Gemma, ha? Saka, bakit pa siya nito bibigyan ng pera? May sariling pera naman si Amelie. At isa pa, bakit cash? Di ba uso sa mayayaman na mag-swipe ng card? Bakit naman niya papahiram sa'yo card niya? Takot lang niya, ubusin mo lang yon sa ibang lalaki. Thanks babe, pero no need na. May pera naman ako and I have a card, remember? Pagsasinungaling niya sabay tanggi sa perang alok nito. Ang totoo, di na siya binigyan ng malaking halaga ng mga Grayson. Kahit card ni Amelie, di rin pinahiram ng mga to. Baka raw gumasta siya ng gumasta. Tawagan lang raw siya si Miss Grayson pag wala na siyang pera para mapadalhan siya. Kaya't ang perang hawak ni Ana sapat lang na baon niya sa isang linggo. Kahit 1,000 per day lang yon, wala pa sa kalahati ng binigay sa kanya ni Jason. Malaking malaki yon para sa kanya. Ang baon lang pag pumapasok nun sa school, 100 to 150 pesos. Sanay sa ganoon kahit pagkakasyahin niya natitirang pera hanggang matapos ang misyon niya. Wala siyang balak humingi sa mga Grayson at masabihan ng mga to na mukhang pera. Basta, tanggapin mo to, giit ni Jason. Kape pa lang ng kaibigan niyo, 150 pesos per tumbler na. Totoo ang sinabi ng iba na ang tuition fee raw na mahihirap na ayalang tulad ni na Ana ay pangyosit pangkapilang ng mga rich kid ng mamahaling universidad. You win. Bandang huli napilitan din siya na kunin ang perang binibigay ni Jason. Baka dahil sa pagtitipid mahalatang hindi siya si Amelie. Ngunit lihim na pinangako sa kanyang sariling hanggat maaari.
Titipirin niya ang pera at balak niyang ibalik kay Jason kapag aalis na siya. Thank you. Ngumiti si Jason at ito pa talaga ang nagbukas ng bag niya. Kinuha ang wallet niya para doon ilagay ang pera. Tawagan mo ako kapag kinulang yan ha. Hahatiran kita o kaya magpapahatid ako kay Mang Dario o sa sekretary. Papasok ka ng office? Di alam ni Ana bakit bigla siyang nabahala. Baka maraming magagandang babaeng nakapaligid doon sa fiancé niya. Isa na roon si Scarlett na sekretary nito at nabalitaan niyang maganda at sexy. Ba't parang ayaw mo? Ayaw mo bang umalis ako sa tabi mo? Tudyo nito sa kanya. Umiling siya. Ano kasi, magkasama ba kayo ng sekretary mo sa opisina mo? Di napigilang tanong ng dalaga. Biglang pumasok sa isip niya ang mga eksenang nababasa niya na love story online kung saan nagkakaroon ng affair ang CEO sa sekretary nito. Malapad ng ngiti ang gumuhit sinabi ni Jason nang maintindihan ang pinag-aalala ni Ana. Mabait at very professional si Scarlett. Desente rin at nanggaling sa respetadong pamilya. Wala sa personalityng makipag-affair sa boss niya kung yun ang inaalala mo. Ikaw, hindi ka ba naakit sa kanya kahit minsan? May isang magandang dilag ang nagsiselos. Tumingin siya rito at sumimangot. You cannot blame me. Ikaw nagpasimura ng selos-selos na yan. Okay lang naman sa akin na magselos ang fiancé ko. Nakakakilig nga eh. Masuyo siya nitong sinandal sa dibdib nito at ipinatong ang baba sa kanyang bunbunan. Pero wala ka dapat ipagselos kay Scarlett. She's just a secretary. O sa kahit sinong babaeng aali-aligid sa boyfriend mo dahil ikaw lang ang mahal ng puso ko. Parang tumalon sa loob ng dibdib niya ang puso ni Ana sa sobrang kilig. Lalo na maramdaman niya ang malit nitong labi na dumampi sa leeg niya tinalikan siya sa parting yon. Napapikit siya at buong pusong dinama ang init na hatid ng halik ni Jason sa kanyang balad. Kapag dahan-dahan siya nitong iniharap muli at matramang tinitigan sa mukha. Sige na, pumasok ka na, baka malate ka na. Inagkan pa talaga siya nito sa noo bago sa mga labi niya. Dito lang muna ako sa labas. Saka lang ko aalis pag nag-text ka na at sinabi mo, nasa loob ka na ng classroom mo. Maliwalas sa mukha at napakagaan ng pakiramdam. Tumangulang si Ana. Okay. Mag-ingat ka sa biyahe mo, ha? Dahan-dahan lang sa pagdadrive. Text mo rin agad ako pag nasa opisina ka na. Malambing din na bili niya sa nobyo. Will, my little cupcake. I will, for you. Unti-unti itong lapit ang mukha sa mukha niya. Napapikit din siya ng dahan-dahan. Maya-may naramdaman na ni Ana ang mainit itong labi na agad niyang tinugon. She heard him groan nang dahil sa biglang pag-iinit ng mga halik niya. Dinig na dinig niya kung paano nasarapan ng binata. Saglit din siyang nadarang kahit di niya napigilan ang pagpulupot ng kanyang kamay sa batok nito at naging mapusok pa ang paglalabanan ng kanilang mga labi. Ana moaned nang maramdaman niya ang isang kamay ni Jason at yon na naging hudyat para matauhan silang dalawa. Natatawang bumitaw na lang sila sa isa't isa na maalalang may pasok pa pala siya. Naunang bumaba na sa sasakyan si Jason at pinagbuksan ng dalaga. Pero bago tuloy ang piniyagan na umalis, nagpahabol pa to ng bulong sa likod ng tenga niya. Kaya nanindig ang balahibo ni Ana sa labis na sensasyong biglang nadarama. Before you go, I want you to think about how I'm going to touch you tonight. I cannot wait to taste your sweetness again. Kinagat pa talaga nito ng marahan ng dulo ng tenga niya, tsaka ngumisi kay Ana bago siya pinaalis.